parang nanlumo kami lahat, 'di ba? Isipin mo, 9 years old, naka-experience na mawala ng magulang, ikaw kumpleto pa yung magulang mo, 'di ba? Andyan pa yung mama papa mo, ba't hindi mo ginagalingan, hindi mo sinisipagan? So sabi ko that time, 9 years old pa lang po ako, pero alam ko na yung pakiramdam na sabi ko kailangan kong mas maging independent kasi wala ako masyadong kakampi kasi nanay ko, dati hindi ko naman close yan. Di ba, ang close ko talaga yung tatay ko. And nung nawala yung tatay ko, sabi ko, hala, wala na akong ganong best friend. Wala na akong napapagkwentuhan ng regarding sa mga kalaro ko, anong experience ko sa school, lahat. So sabi ko, nanay na lang ang meron ako. Sasayangin ko ba yung pagkakataon na hindi ko man lang mabigay yung magandang buhay sa magulang ko, lalo na't iisa na lang yung natitira? Ikaw ba, tatanungin kita, sasayangin mo ba yung pagkakataon na buhay pa yung mama papa mo, tapos hindi mo ginagawa yung best mo? Naku kapatid, wag mong sayangin, 'di ba? 9 years old po ako, nawalan ako ng magulang, tapos ngayon mas naging independent ako at mas lalo kong ginalingan kasi gusto kong makabawi man lang na dumating yung time, sabihin nating hindi naman natin kontrolado yung buhay, yung panahon, mawala man yung magulang ko, at least masabi ko sa sarili ko na hindi ko pinabayaan yung nanay ko, hindi ko ginawa yung pinaka-worst, pero ginawa ko yung best para sa buhay ko at ginawa ko yung best para magbalik ng mabuting loob sa pamilya ko, sa magulang ko, sa mga kapatid ko. And every time na umuwi ako, kasi yung training center po na tinitirahan ko ngayon, ayan, separate din po ako sa magulang ko. Isipin niyo po, simula na nag-start ako nag-business, nag-separate po talaga ako sa mama ko para umalis sa comfort zone. Para mas lalo ko maintindihan, ano ang pakiramdam na binubuhay mo na yung sarili mo. Hindi ka na umaasa, hindi ka humihingi, at ano yung pakiramdam na ikaw yung magbibigay sa kanya. So, 4 years, naka-separate na po ako sa magulang ko, and every week, dinadalaw ko po siya, pinupuntahan ko. Actually, kanina pinuntahan ko po kasi noong February 14, hindi po kami nakalabas sa sobrang daming tao at traffic dito sa amin. Sabi ko, babawi na lang ako, nalalabas kami within this month. So, dinalan ko ulit ng grocery, di ba? And at the same time, yung pakiramdam na taon-taon, dati yung birthday, minsan, iisipin na lang na, wag na maganda kasi ipapangbaon nyo pa. Wag na maganda kasi kakain nyo lang naman, tapos bukas, simpleng araw na lang din naman. Pero, because of this business, dun ko na paramdam sa nanay ko na yung every birthday niya, dapat special yun para sa kanya. And maramdaman niya na araw niya talaga yun. And yun yung nagawa ko, yun yung nagawa naming magkakapatid. And yun yung ginagawa ko na kahit hindi birthday niya, walang okasyon, maramdaman niya na importante siya sa amin. And isipin niyo po, ng nanay ko, 65 years old na. Pero kahit 65, habang tumatagal, para lalo siyang bumabata sa itsura. Bakit? Kasi nawawala na siya ng consumption sa buhay. Hindi niya na kami consumption ng mga anak niya. Lalong-lalo na ako na bunsong anak niya. Yun yung masarap na pakiramdam na ikaw mismo habang bata pa. 'Di ba? Habang nagtatrabaho ka, hindi ka na iniisip ng magulang mo, kundi ikaw mismo ang nagbibigay sa kanya, ikaw na mismo nag-iisip sa kanya. Mas lalong hindi kukulubot yung balat ng magulang mo kasi nababawasan na siya ng stress. Tama po ba? Kaya sa lahat ng mga magulang dito, nababawasan po ba ang stress ninyo kapag nakakatulong na sa inyo yung mga anak ninyo? Legit po ba? Di ba tamang-tama? So, yun po yung pakiramdam ng nanay ko, and masaya po ako sa pakiramdam na naibibigay ko yun sa magulang ko. And also, additional pa, hindi lang naman yung family ko yung focus ko, kundi pati yung pamilya din ng mga taong nagtiwala sa akin. Bakit? Kasi yung mga tao na yan, na nagtiwala sa akin at nagbigay ng pangarap nila na, mentor, ito yung gusto kong mangyari sa akin. Siyempre, cargo ko na din po yun. Siyempre, kung anong pangarap nila, pangarap ko na din yun. Bakit? Kasi kailangan naming magtulungan para makuha yun. Tama? And kung naalala ninyo kanina, yung host po, kaklase ko po, isa sa mga tao na naging maganda ang buhay dito, and because of the business, ayan, cargo ko yung pangarap ni Coach Lizelle. Bakit? Kasi may pamilya siya na kailangan abutan. May pamilya siya na kailangan isipin. So, ibig sabihin, the moment na maraming nagtitiwala sa'yo dito, nagiging cargo mo na din yung pangarap nila. Kaya ikaw,
Maging thankful ka kasi kung nakakatulong ka na sa pangarap ng ibang tao, ibig sabihin gumaganda lalo yung buhay mo. And yun po, sobrang thankful ako sa community natin kasi yung deepest why ko, natulungan ko na yung deepest why pa ng mga tao na nagtiwala sa akin, natutulungan namin. Hindi man kami close, hindi naman kami biologically related ng mga taong nagtiwala sa akin, pero naging related na lang kami kasi yung pangarap namin iisa, pangarap namin umangat sa buhay, pangarap namin makabawi sa magulang, pangarap namin ma-build ng maayos yung community tinatayo natin ngayon. Kasi bakit? Pangarap din ang pinag-uusapan ng karamihan, tama? So yun po yung masarap sa pakiramdam. Kaya maging grateful po kayo sa deepest why ninyo, lalong-lalo na sa taong nag-guide sa inyo ngayon. Kasi sila po mismo nagbibigay ng oras para tuparin din yung pangarap ninyo. Okay? So next po, ayan, so dito na tayo. Papasok na po tayo sa reality ng buhay kasi inspiration pa lang po yun na pakinggan ninyo. And grateful po ako kasi nasa 1,100 plus na yung participants natin ngayon. Sobrang salamat po sa suporta niyong lahat. So eto, kung i-compute po natin yung pangarap natin, di ba usually million ang halaga? Una sa lahat tayo nangangarap ng house and lot. Kahit din po ako, kahit may bahay po yung magulang ko, may lote po kami, iba pa rin pakiramdam na nakabili ako ng sarili ko at nakabili ako kasi mayroon din akong gustong i-create sa future, di ba? So, i-compute na lang po natin ng praktikalan. Sasakyan, 2 million. Actually, ang 2 million worth of car, siguro po, sedan lang yan. Hindi pa kayo kakasya kung madami-dami kayo sa pamilya ninyo. Travel. Pinababaliwan ng lahat ngayon, travel. 'Di ba? Yung iba hindi muna bumibili ng bahay kasi travel ng travel. Pumupunta muna sa iba't ibang panig ng mundo para ma-experience yun at bago magstay sa isang lugar. Tama naman yan na mindset, di ba? And also savings. Hindi po pwede na habang tumatagal at nagkakaroon ka ng dagdag sa edad mo, is edad mo lang ang dumadagdag, hindi dumadagdag yung savings mo. So in total, sa mga minimal na pangarap natin at lahat tayo pare-pareho merong ganyang pangarap, iba-iba lang yung amount. 'Di ba? Kasi merong iba na ang pangarap nilang house and lot nasa 50 million. 'Di ba? Yung sasakyan nila nasa 10 million, yung travel nila nasa 10 million, yung savings nila nasa 50 million. Yun yung pangarap ng iba. Pero sabihin po natin na gawin nating normal lang muna. Sa starter lang muna na pangarap. Magkano po ba 'yan? Abutin ka ng total na 14 million, praktikalan pa yan. Bakit? Kasi yung presyo ng mga ginagastos, presyo ng bilihin ngayon, hindi rin po biro. Tama? Magkano na ba ngayon ang bigas? Magkano ng gasolina? Magkano na ang lupa ngayon, di ba, per square meter? Grabe, ang daming nagsitaasan ng presyo. Kaya yung 14 million na yan, sakto lang yan sa mga minimal na pangarap na meron ka. Okay? So next, ayan, i-compute natin. What if nagkakaroon ka ng salary? Ito po, di ba, naalala ninyo kanina, as accountant, yung starter salary namin, since magiging assistant pa lang naman kami niyan, yung sabihin natin po nag-empleyado ko is 30,000. So, ngayon po, sabihin natin na gumitla lang 25,000 o i-relate ko na lang po yung sarili ko sa inyo. Ngayon, sa 25,000 na salary, kaya po nasasabi ko sa inyo na hindi ko mabibili yung mga pangarap ko kasi ito po yung mga normal expense na binabayaran natin. Una sa lahat, may renta. Ako po, nagre-renta po ako kasi separate po ako nabubuhay sa mama ko. 'Di ba? Kasi pinush ko na yung sarili ko maging independent. So 5,000, normal rate, province rate pa nga po yan na 5,000 kasi pag nasa Manila ka, talagang bed space lang yan. Electricity, 2,000. Tama po, sakto sa budget. Tubig, syempre, lang naman hindi ka gumamit ng tubig. Di ba? 500. Internet, napakahalaga ng internet sa panahon ngayon, 1,500. Pagkain, imposible hindi ka kumain, bawal magutom. Bakit? Kasi ikaw yung nagpo-provide ng pera, ikaw yung breadwinner. Transportation, toiletries,
family of 3, o isipin mo kung yung sa family nyo, 3 yung pinaprovidean mo, may 12,000 kang binibigay na budget sa isang buwan. Actually, kasya na po yan sa grocery for 1 month. Pero wala pa dyan yung mga papachi-pachi na bigla ang expense. So kung ito total mo po, 34,500 siya. Again, babalikan ko po yung trabaho ko. 'Di ba? Magiging trabaho ko sana noon na accountancy as a starter. Almost 25 to 30,000 ang sasahurin ko. 34,500 po yung expense. Pero ang sahod ko is 25,000. Diba po, sinong lugi? Ako mismo, luging-lugi. Bakit? Kasi yung 25,000, meron pang 7,500. 7,500 or 9,500 akong kulang. At saan po yan hahanapin for sure? Isa po ako sa mga, nakapunta ng London. Di ba? Instead na London country, 'di ba, ang napuntahan natin, loan dito, loan doon. If tinuloy ko po yung opportunity sanang maging empleyado noon. And since hindi ko siya tinuloy, 'di ba? Yung salary versus expense na yan, hindi ko na po siya naramdaman or hindi ko na siya napagdaanan. Bakit? Kasi negosyo pa rin po ang ginawa ko after ko mag-aral. So sa lahat ng mga empleyado dito, kung ikaw ay nakakapunta sa London, 'di ba? Loan dito, London, 'di ba? Might as well dagdagan mo yung source of income mo. Bakit? Wala pong masama na maging empleyado. Hindi naman po kasi lahat pwedeng maging negosyante. Kailangan pa rin ng empleyado. So, okay lang po yan na kumikita ka dyan. Minamaximize mo yung 8 hours ng life mo. Pangalawa, wala din pong masama na magdagdag ng pagkakakitaan kasi kung breadwinner ka at kulang nga ang kinikita mo, kailangan mong magdagdag. Hindi po pwede na laging, pagkasya na lang lahat, magtipid na lang lahat. Paano kung lahat ng expense mo na yan, tipid na nga yan? Ano pa bang ititipid mo? Hindi ka na ba kakain? Hindi ka na ba maliligo para lang makatipid? Hindi po pwede. Nabuhay ka pa ng maganda, di ba? Nang gusto mo kung ititipirin mo lang naman sarili mo, di ba? So, anong kailangan mong gawin? Dagdag ka ng pagkakakitaan. So, ngayon, itong opportunity na to, dagdag po ito sa pagkakakitaan nyo. Ma'am Tin, Mentor Tin, kailangan maglabas ng pera lahat naman po ng negosyo kailangan maglabas ng pera. Kahit nga po kayo, empleyado, naglalabas kayo ng pera para lang makapasok sa work. Bakit? Kasi kung hindi ka po magta-time in, time out, hindi ka mamamasahe, hindi ka mag-show up sa trabaho mo, hindi ka lalabas ng pera, tingin mo, makakapag-earn ka din ba ng salary mo? Di ba hindi? Sa lahat ng galaw natin, lahat tayo naglalabas ng pera. Kailangan lang naman din tayo maging wais na yung pinaglalabasan natin ng pera, dapat may pagkakataon na meron din siyang chance na magpasok ng pera sa atin. So yun na po yung tinatawag natin na nagbe-build tayo ng asset. 'Di ba? So right now, since nasa opportunity ka na at nagdadagdag ka ng pagkakakitaan, ito na. Bakit minsan hindi ka pa nakakaipon? Una sa lahat, mai-compare na lang natin ito sa pagbubuhat ng bigas, 'di ba? So sino dito yung naka-experience magbuhat ng bigas? Ayan, hindi ko naman po yung na-experience, pero yung reality, yung concept, 'di ba? Pag-usapan natin, bakit hindi ka nakakaipon? Una sa lahat, isa ang source of income mo. Ngayon, kung i-compare natin sa bigas na dala-dala ni Kuya, sa isang source of income, isang sakong bigas, 10 tao ang humihingi sa'yo at 10 tao ang pinoprovidean mo, ang isang sakong bigas, mauubos po ba agad? Yes na yes. Tama? And also, syempre ikaw bilang breadwinner at nagpo-provide, mabigat. Mabigat sa pakiramdam na yung binigay mo ubos agad. Tapos minsan maiinis ka pa kasi ikaw na nga nagbigay, naubos na agad, hihingian ka pa, wala pang dumadating nga ulit sa'yo na bago. Tama? Ngayon, on the other side, kung makikita mo, si Kuya naka-green. Madami siyang bigas na bitbit. Tama? Madami ding pamilya ang naka-asa. Ngayon, kaya pa bang mag-provide? 'Di ba 10 tao yung pinoprovidean niya, for example? Kaya, pero ang tanong, maubos pa rin. Bakit? Kasi kahit ang dami mong asset, tama? Ang dami mong bigas na ibibigay sa family mo. Again, araw-araw gumagastos, araw-araw may pangangailangan. Buhay ka man o patay man, may pangangailangan, may gastos pa rin.
Ngayon, nababawasan at nababawasan. Kita mo sa dalawang picture na yan, kahit dumagdag yung kilo or sako ng bigas na dagdag na bitbit nila, iisa pa ring tao ang nagbubuhat. So, ibig sabihin, kapatid, di ba, sa opportunity natin, kapag ikaw lang mag-isa, di ba, syempre, hawak mo lahat, cargo mo lahat. Pero kapag may katulong ka, marami na yung asset mo, pero may katulong ka pa na tinatrabaho to, anong pakiramdam? Di ba mas magiging magaan? Tama? Pag tinutulungan ka, yun ang kagandahan sa community natin. Kasi hindi mo lang siya gagawin mag-isa, may mag-guide sa'yo. Tama? Eh paano kung ikaw lang ang tatrabaho lahat? Di ba, kahit sabihin natin ang dami mong pinagsasabay na opportunity, pumapasok ng pera, pero pag ikaw lang, ikaw, mananawa ka din, mapapagod ka din. Lahat tayo napapagod, wala naman buhatang robot dito, tama? So, ibig sabihin, kaya kailangan mo ng opportunity at community na to at the same time kasi kailangan mo ng tulong. Bakit hindi ka nakakaipon? Una sa lahat, isa lang ang source of income mo. Pangalawa, ang daming humihingi sa'yo ng tulong. Pangatlo, ikaw lang yung nag-workout. Anong kailangan nating gawin? Tama? Kailangan mo ng taong makakatulong sa'yo, which is yung community, yung mentor mo. Sumunod ka, makinig ka. Hindi namin kailangan ng sobrang galing dito. Diba, nagkakataon na lang na merong mga tao na mga matatalinong napupunta sa negosyo, pero ang kailangan dito marunong makinig, sumunod at gumawa. Sumunod, kailangan mong dagdagan din yung kaalaman mo sa negosyo natin. Kasi hindi pwedeng attend ka lang ng attend, hindi mo siya ina-apply, and apply ka lang ng apply, minsan hindi ka din nag-a-attend kasi akala mo alam mo na din lahat. Tama? So, dapat balanse din po siya. So, right now, para maiwasan natin at hindi ka na bumalik sa cycle ng hindi ka nakakaipon, makipagtulungan ka. Dagdagan mo din yung iyong for example, pinapa-multiple accounts ka kasi para mas madaming pera ang pumasok every time na may pairing bonus, gawin mo. Kasi para sa'yo din naman yan. Tama? Makinig ka. Kasi may mentor kang nagtuturo sa'yo. Sumunod ka kasi simple lang naman ang gagawin. Again, wag na natin pahirapan yung sarili natin, lalo na kung meron naman na pattern na ginagawa na. Okay po? So, yan yung magiging solusyon sa tanong na bakit hindi ka nakakaipon. Gawin mo lang yung dapat at kabaliktaran nun para at least makapag-ipon ka na, kapatid. So, dagdag pa inflation rate. Kung maalala ninyo, panahon ng pandemic, doon na po nagtaasan yung bilihin. Tama po ba? Nagsitaasan na po yung bilihin. Yung bigas, magkano po sa inyo yung pinakamura? Patype naman po dyan. Kasi dito ang pinakamura, 60 pesos na I think. Yung gasolina, hindi na po bumababa ng 60 pesos din. Dati may 40 pesos pa. Naabutan ko po dati. Nung bata pa po ako, pinapabili pa ako ng nanay ko ng bigas, kalahating kilo, 20 pesos. 'Di ba? Kalahating kilo na yun, 20 pesos. O isipin nyo, ngayon kalahating kilo, magkano? Tama? At the same time, iilan na lang pwedeng makakain. 'Di ba? Tapos, ano pa? Yung gasolina, 'di ba? Syempre may sasakyan dito sa mga nagmomotor, sa mga may mismong kotse, magkano na? 'Di ba? Baka pa nagkaanak ka, 100 pesos na ang bawat litro sa mga susunod na taon. Ano pang inaantay mo? Kaya kailangan mo ng mas mag-double time na kumita ng malaki. 'Di ba? O sabi sa Bulacan 56 or 57. Dito po, hindi ka na makakakain ng ganun kasarap kapag nasa ganyang presyo. Ang mga masasarap na nabigas, 65, 62, okay pa, tama? Ganun po ang experience and hindi po natin kontrolado ang inflation rate. Tataas siya ng bongga, pero pag bumaba naman po yan, 50 cents, isang piso lang. Di ba na-experience niyo po yun? Di ba? 50 cents, bumaba yung gasolina, pero nung tumaas piso, di ba? So, wala pong may control. Sino ang may control? Tayo. Source of income natin ang may control, di ba? Tayo na mismo ang gagawa nun. Kaya mas maganda, wag na nating tingnan yung presyo, ang tingnan natin magkano yung ipapasok natin sa bulsa natin para yung presyo hindi na natin makita.
And normal na po ang may inflation, hindi lang po naman to sa Pinas, pati sa ibang bansa. Kaya kahit yung palitan ng mga dolyar, kung sino man po nagpapadala sa inyo, nagkakaroon po ng malaking bagsak, it's because of inflation rate. Tama? So, next, ayan, ito pa, no money. Kayo po ba yung mga tao na walang oras? 'Di ba? Walang pera, pero maraming oras at naghahanap ng opportunity? Pwedeng-pwede ka po dito. Bakit? Kaya mong makapagdiskarte kapag gusto mo lang naman magsimula. Lahat ng ginugusto, pwedeng gawa ng paraan. Ikaw din po ba yung tao na wala nang ang oras, 'di ba? Kinuha pa yung time mo kasi nagtatrabaho ka, 'di ba? So ibig sabihin stagnant ang nangyayari. Ikaw ba yung tao na merong pera, maraming pera pero walang oras? Mga negosyante, marami pong ganun, lalo na yung mga nagta-traditional business na hindi nila na-enjoy yung kinikita nila kasi yung oras nila kumukulang para sa negosyo nila. At ikaw ba yung tao na ayaw sumubok kasi hindi mo naman linya? Dito po sa community natin, ang dami po na hindi naman linya yung opportunity na to pero sumubok at nagkaroon ng changes sa life. Huwag na nating artehan. Kung wala ka nang oras, wala ka pang time, hindi mo pa to linya, sumubok ka na. Bakit? Kasi yung pagiging walang pera, pagiging broke, 'di ba? No money. Masasagutan po yan dito. Siyempre sa una, magkikreate ka ng capital, pero in the long run, kapag pinanggigilan mo at ginusto mo, magkakaroon ka ng pera. Dating wala kang oras kasi, empleyado ka. At the same time, yung iba, traditional business owner. Ngayon, kapag pinagsabay mo tong negosyo na to, baka dumating sa point na mas pag sineryoso mo to, yung kinikita mo dyan, baka mas malampasan niya na, baka mas matapatan niya na. So magkakaroon ka ng oras kasi may freedom naman po dito kasi anytime pwede mong dalhin at kahit saan pwede mong dalhin yung negosyo. Hindi mo to linya, huwag ka pong mag-alala kasi kahit po ako, hindi ko naman po linya to. Di ko naman po linya yung ganitong industry kasi nakadesign po kami and even yung profession ko bilang empleyado. So lahat po tayo hindi rin po to linya. It's a matter of salitang subok. S-U-B-O-K, subok. Sumubok lang po kami. Ikaw, sumubok ka din ba at susubok ka na ba? 'Di ba? O sabi ni Mon Raven, sumubok, yes. Yan. So tama po, sumubok ka. Kasi sa panahon ngayon, maging practical na. Kung hindi mo linya, hanggat kaya mong kumita ng malaki, gawin mo na. Kung nauubusan ka ng oras kasi nakukuha ng iba, mag-try ka na ito naman yung bigyan mo para oras mo naman yung maibigay mo sa sarili mo. Kung kumukulang yung pera, magdagdag ka ng source of income. Tama? So next, ayan, ito, bitter truth. O, kilala niyo po ba yan si Kong? Sabi niya, pag nag-start up business ka, 'di ba, sa mga sa mga na-o-offeran dito at lalong-lalo na kung naandito ka pa po at hindi ka pa po member, nag-iisip ka pa, 'di ba? Pag negosyo ang pinag-usapan, sabihin nating may kapital. Sasabihin ng karamihan, ay wag na, baka malugi. Pero pag iPhone, katapat ng kapital mo iPhone, 50,000. Uy, may latest iPhone. Bibili ako. Mindset yan ng mga Pinoy. Tama po ba? Sino po dito yung nagkaroon ng iPhone 15 and 16, pumila pa at gumising pa ng maaga para lang bumili? Pero yung negosyo na andyan na, online na lang, hindi mo pa kiniklik. Di ba? O ito, healthy groceries. Ay, ang mahal. Di ba? Pero pag magde-date, nag-date noong February 14, dalawa lang kayo kumain, inabot ka ng ilang libo. Minsan lang naman. Oh, anong mindset yan? 'Di ba? Ito pa. Nandito ka sa Zoom, nakikinig ka, natututo ka. Ay, na-attendan ko na yan. Lagi na akong may alam yan. Wala na akong time. 'Di ba? Pero, pag niyaya manood ng sine, manonood ng Netflix, ay, bilis. Bilis naman ang oras, isang episode pa. Dagdag pa ako ng panonoorin. O, 'di ba? Saan mo ngayon nilalagay yung pera mo? Saan mo ngayon nilalaan yung lakas mo? Saan mo ngayon nilalaan yung oras mo? Sa maling bagay ba at maling tao, maling sitwasyon? Kung mali lahat, gawin nating tama.
'Di ba? Pumunta ka sa tamang tao. Sino ba 'yan, na tamang tao na 'yan? Siyempre yung nag-alok sa'yo ng negosyo, 'di ba? Kami 'yun, 'di ba? Ayan, ikaw daw mentor, tamang tao. Oo naman, tamang tao po ako, ikaw naman, 'di ba? Pangalawa, tamang ano, tamang pagkakagastusan, prioritize your health, prioritize yourself, 'di ba? Kumain ng healthy kaysa sa kung saan-saan mo pinagagastos yung pera mo. And at the same time, syempre negosyo, instead na bumili ka ng mga bagay-bagay na magsusunog ng pera mo, bumili ng sapatos, damit, tapos mamaya yan itatabi mo, di mo naman sinusuot, inegosyo mo na lang, i-multiple accounts mo na lang, i-VIP mo na lang, kapatid. 'Di ba? So, dito sa kabila, naniniwala ang mentor mo sa kakayanan mo. Anong gagawin ng mentor mo? Sige, push, kaya mo yan. Ikaw, mentor, hindi ko kaya. Hindi, kaya mo yan. Gawin mo lang yung best mo. Kaya mo yan kasi naandito kami sa likod mo. 'Di ba? Naandito kami, nakaalalay sa'yo. 'Di ba? So, ang dami nakaka-relate, oh. Ayan. So, nagte-thank you sila sa mga mentors nila. Very good po yan. Ayan. So, eto po yung mga tao na nangarap lang din, pareho natin noon, na ngayon yung pangarap nila natupad na at natutupad pa yung marami pa sa pangarap nila. Ayan. So, eto po. Ayan. So, una sa lahat, nakaka-proud sa part namin, sa part ko po, na ipakilala ko sa inyo yung mga estudyante kagaya ko na naniwala sa akin. And 4 po ay naging milyonaryo na because of our opportunity and sa guidance natin. And may 2 dadagdag ngayong taon. So, ngayong June, I think, anniversary ng company natin, magkakaroon po ulit tayo ng awarding. So, mas maganda, marami pong milyonaryo ang makreate po natin ulit. So, una po si Ralph. Ayan, si Ralph po, isang estudyante, nakagraduate because of the business, anak ng isang pulis, pero ito po yung tinutukan. Dapat na magti-teacher, pero sabi niya, nakita niya yung comparison ng kinikita ng mga kaklase niya ngayon na LPT na sa kinikita niya. Siya times 2, yung mga kaklase niya times 1 lang. 'Di ba? Si Rosil naman, anak ng isang OFW, 20 years na hindi nakita yung tatay, up until now, OFW pa rin yung tatay. Kaya nag-decide na magnegosyo din dito kasi nakita niya na madaming OFW ang umuuwi, nagfo-for good because of the business. And also si Lizelle, yan isa sa mga estudyante na naniwala sa atin. Gustong magbago ang buhay kasi gustong maiahon yung family niya sa sitwasyon nila. From province din po, from Masbate. So, because of the business, kumikita na ng maganda at maglalabas na rin po ng sarili niyang sasakyan. Christian naman, isa sa mga mobile games player, addict sa ML. Kung ikaw, addict ka pa rin sa mobile games, meron po dito na gustong-gusto ang mobile games pero ginawa yung negosyo at kumita ng malaki. Makaka-relate ka din sa kanya. Yung oras na pinapanglaro mo, ipang negosyo mo na lang. Yung binibili mo ng skin sa ML na 5,000, 10,000, ibili mo na lang ng package dito, ibili mo na lang ng produkto para maging healthy ka pa. And also mga estudyante na instead na maglakwat siya, instead na humingi lagi, kalabit pahingi sa magulang, ngayon nagkikreate na ng sariling pera. Ayan, shout out ko si Nicole, si Shena at marami pa pong iba, si JR, di ba, na mga estudyante na nag-guide natin dito. Yan po yung mga estudyante kagaya ko. Gaano kaya kasarap sa pakiramdam na yung kagaya ko na influensyahan ko na din. Ikaw ba? Sino ba yung gusto mong ma-influensyahan? Mga kapwa mo ba empleyado? Kapwa mo OFW? Sino-sino po ba yan? Ayan. And also, ito po. Ayan. Dating car dealer. Ayan. Ngayon po, nagda-drive na ng sarili niyang sasakyan. Ford Raptor pa, latest model. And isa na sa mga milyonaryo ng company natin. Ayan, si Coach Romel Ayala. Ito pa po, dating nurse, si Coach Kevin Herrera. Dati po nagtatrabaho, takot na magtrabaho ng pandemic kasi marami po sa mga katrabaho niya ang naghawaan ng COVID. Ngayon, so ang ginawa niya, hinanap niya yung opportunity na pwede siya at kikita pa rin siya para makatulong sa magulang pero safe na siya. Ayan, sumali sa ating online platform and right now, eto na po, kumikita na ng malaki, maglalabas na din ang pangalawang sasakyan niya. And also, ayan, marami din pong mga empleyado na natulungan, same with his profession. And also, ayan, police. Ayan, si Sir Cuevas. Isipin niyo po, police na. Kumikita din ng malaki ang police dito, di ba?
May pagkakataong pwedeng mag-loan ng milyon sa gobyerno, pero bakit na andito nagnenegosyo? Kasi nakikita niya yung magandang buhay na kahit nagseserbisyo siya sa ibang tao, kailangan niya ding serbisyohan yung pangarap niya kasi walang ibang gagawa nun kundi siya pa rin po. 'Di ba? So next, ayan, abogado, nagpa-part-time. Ayan, makwento ko lang po sa inyo. Kung ako po sana tumuloy, for example, bilang CPA, mag-aabogado din po sana ako. Buti na lang, naunahan ako ng opportunity na to. Di na ako nagsunog ng kilay, di ba? At least may kilay pa ako ngayon. Ayan, joke lang. Ayan, so hindi na ako nagsunog ng kilay, hindi na ako nagsipag para lang maging abogado, hindi ko na inantay na maghanap na pa ng opportunity na ganito. So, buti na lang nakita ko siya ng mas maaga kasi ito mismo, ilang taong abogado, I think more than or almost 20 years of experience sa serve sa private institution, nagpa-part-time. Kumita lang naman ng 1 million mahigit. Isipin mo, abogado na po ito. O, sino pa ba ang aayaw? Ako nga, estudyante, umuuna, abogado pa kaya? Isa sa mga mahirap presentahan, mga ganyan. Kasi matatalino. Pero bakit naniwala at bakit ginagawa tong negosyo na to? 'Di ba? So, ibig sabihin, ikaw, wag ka nang mag-inarte, wag ka nang magpa-pushy pa. Ikaw na pumilit sa sarili mo kasi yung abogado nga ginawa na to, ikaw pa kaya, 'di ba? Ayan, so next, businesswoman. Ayan, si Mami Chona. Kumita din, nag-encash din ng 1.3 million. O ito, traditional business owner na. Dati abogado, ngayon traditional business owner. Pinagsasabay, nagne-negosyo din. O what? Why not? Idagdag mo to. Dagdag ka ulit ng pagkakakitaan. O may traditional business ka, ginagawa mo yan daytime. Paggabi, habang nagpapahinga ka, dumudot-dot ka ng cellphone. Gawin mo naman to part-time. O di ba habang nag-scroll ka, habang nagsisend ka ng mga links, script, kumikita ka, mas maganda yun. Instead na natulog ka na napuyat ka, wala ka namang kinita kaysa sa napuyat ka pero may kinikita ka kasi may negosyo ka pa online. 'Di ba? So next, ayan, ito po, OFW. Ayan, sa Middle East, si Coach Jeline Nalagasin na pa for good ng community natin. Kumita lang naman din ng 6 figures at isa rin din sa mga milyonarya. 'Di ba? So, ilang bata ang inaalagaan nito? I think mga 3 or 4 sabay-sabay niyang inaalagaan nung nasa ibang bansa po siya. Pero magkano lang ang kinikita? Nakaka-relate po ba yung mga nasa ibang bansa ngayon na nagtatrabaho sa ibang bahay? Sipin mo, yung anak ng ibang tao, napapaliguan mo, nabibihisan mo, napapakain mo, naalagaan mo. Pero yung sarili mong anak at pamilya, naiwanan mo. Hi, hello na lang ang nasasabi mo, video call na lang. Kailan mo po ba gustong umuwi? Ilang taon pa po ba ang kailangan mong antayin para lang masabi mo na gusto mo na mag-for good? Gawin na natin ngayon. Hindi man agad-agad pero pangarapin mo na kasi kapag nangarap ka naman at ginagawa mo naman, ma-achieve mo din yan. Kaya sa lahat ng mga nasa ibang bansa na business partner natin, yung lahat ng oras niyo po, wag niyo nang sayangin. Kapag nasa nagluluto ka, makinig ka na ng training. Habang kumakain yung amo mo, nasa nasa kwarto ka, mag-send ka na ng link ng script. I-maximize mo po yung 2-3 oras na meron ka. Instead na lagi kang nanonood ng TikTok at TikTok ka ng TikTok, wala kang kinikita o yung kaka-TikTok mo, i-turn natin into content na pwede kang kumita. Ganun po siya. Ganun minaximize ng mga business partner natin na nasa ibang bansa kaya sila nakapag for good. And at the same time, ito pa po, ayan, seafarer additional by profession. Isa din po ito sa mga hindi ulit nakaakit ng barko ng pandemic. Nagtrabaho part-time sa isang fast food chain para lang makatulong at makasurvive. Dumating sa point na yung lupa nila, hinahatak na ng bangko. But because of the business, ito po yung nagsalba, yung negosyo natin. And si Coach Ron, naglabas lang din naman ng kanyang first car because of our opportunity. Naging milyonaryo at nakatulong na sa ibang OFWs, international business partner na kumita din part-time. Isipin mo, seafarer na, nawalan pa ng chance na magkaroon ng trabaho. O tayo pa kaya na hindi pa pumupunta ng ibang bansa, yung mga nangangarap pa kaya mag-abroad, tama? And additional pa,
Ito pa po, security guard sa bansang Qatar. Ayan, 'di ba, napoproteksyonan niya yung ibang tao. Nagseserbisyo siya, pero yung pamilya niya hindi niya man lang mahawakan, maproteksyonan, 'di ba? But because of the business, nangarap lang din ulit. Balita ko sa taong 'to, nag-apply din po ito sana papuntang Canada. Naloko pa ng agency kasi hindi tamang agency yung napuntahan. Yung perang libo na inipon, 'di ba? Nasunog because of that opportunity na lilipat sana ng ibang bansa. Nung nakita tong negosyo, nagdalawang isip pa, pero buti na lang tumuloy. At nung tumuloy siya, ito din po yung naging way para makapag-for good siya. And right now, since for good na po si Coach Jomar, 'di ba? Kasama niya na yung anak niya, yung asawa niya nung Valentine's, nag-My Day pa yan. Pumunta sila sa ibang lugar. O isipin mo, ito lang pala yung negosyo na makakapagpa-for good sa kanya sa dami ng sinubukan niya at pilit niyang sumubok na pumunta pa ng ibang bansa para magtrabaho. Ito lang pala yung makakatawid sa pangarap na meron siya. 'Di ba? Ayan, thank you, Meet Your Future. Andito pala yan si Coach Jomar, shoutout sa'yo. So isipin nyo na lang po, dating OFW security guard, pero ngayon, hindi na security guard yung itsura, poging-pogi na, kasi grabe yung transformation na binigay ng negosyo natin. Ayan, so also, ito kapatid, bigyan kita ng konting realization. 2024 to nakalagay, ngayon 2025 na. Ayan, sorry hindi natin na-edit. Ayan, so isipin na lang natin 2025 na po, ngayon na po yan. Ngayon 2025, kung babalikan natin, yung 5 years ago mo, that is 2020, tama? Ayan. So ngayon po, yung 5 years ago, ano ba yung naging desisyon mo? Una sa lahat, syempre, problema mo noon, pera. 5 years ago, problema mo pera. At the same time, problema mo pa, ayaw mo pang maniwala sa mga opportunity nakikita mo kasi ang laging pumapasok sa isip mo, ay, scam yan. Ang tagal mo nang sinasabi yan pero walang nagbabago. What if yung scam na iniisip mo, paniwalaan mo baka may magbago? 5 years ago, wala kang pera. 2025, problema mo pa rin pera. Naghahanap ka pa rin ng opportunity. O ano na lang, 5 years after, 2030, di ba? 2030, 5 years after. Ano, iisipin mo ulit, problema mo, pera? O ang iisipin mo, papaano ko gagastusin yung mga perang kinita ko kasi thankful ako 5 years ago nag-decide akong maniwala sa taong to na nagsasalita ngayon, naniwala ako kahit hindi naman kami magkaano-ano. 5 years after, di ba? Simula ngayon, anong buhay, anong usapan sa pera ang gusto mong mapakinggan? Usapang, ay, naghahanap na naman ako ng opportunity kasi wala na naman akong ipon. Or, ay, buti na lang, naniwala ako noon kasi ngayon, ito na yung dinadanas ko. Nakakabigay na ako, nakakaipon na ako, sobrang lahat ng pangarap ko, natutupad ko na paunti-unti and magiging thankful ka sa 5 years na, ano yan, winner out mo. Magiging thankful ka sa 2025 mo after 5 years, tama? So ano ba yung gusto mo, kapatid? 'Di ba? Maging thankful. Ayan. Sabi nila sapat na raw ang kumain ng 3 beses sa isang araw, 'di ba? Pero 'di ba sabi ni Sir Nicanor, ayan. Paano ka makain ng 3 beses sa isang araw kung wala kang pera? O yan, sir, ang susolusyonan natin kaya may opportunity na sa harap nyo ngayon. Yung hindi lang 3 beses sa isang araw ang kain mo, kundi minuto, meron kang kinakain kasi sobra-sobra na yung pera mo. 'Di ba? Lumuluwa na ng pagkain yung ref ninyo. Namimigay ka na kasi ang dami mong binibili, hindi naman nauubos. Yan yung buhay na inaantay natin at yan yung buhay na pinapangarap ng karamihan. Tama? Ayan, tamang-tama, correct na correct. Tinamaan ka na. Ayan, so make better decision
create better solution and start right now kasi walang best time, walang perfect moment. Ito na ngayon, ito na po mismo, now na kapatid. Itong desisyon mo ngayon ang makakapagpabago ng buhay mo years from now. Okay? And next, ayan, ito po sasabihin ko sa inyo. Hindi ka nagtrabaho para sa mga problema mo. Tama? Kasi ang gusto mo lagi, makapadala sa magulang, masolusyonan yung kailangan ng kapatid, mapag-aral si ganito, ganyan. 'Di ba? Lahat na lang ibang tao yung iniisip mo. Kailan mo ba iisipin yung sarili mo? 'Di ba? Kailan mo inisip naman yung sarili mo? Nag-February 14, inisip mo na naman ibang tao. Magiging masaya ba yung jowa mo, yung pamilya mo, yung nanay mo sa ibibigay mo? Pero ang tanong, ikaw, naging masaya ka ba? Naging masaya ka ba noong February 14? Ano bang binigay mo sa sarili mo? 'Di ba? Hindi ka nagtrabaho at hindi ka nagpapakahirap para lang sa kanila. Kasi meron kang ikaw. Dapat ikaw mismo, nagagawa mo na lahat para sa sarili mo. Kaya ka nag-abroad at nagtrabaho. Kasi may pangarap ka para sa sarili mo at para sa pamilya mo. Yun yung susolusyonan natin ngayon. 'Di ba? So ito na lang po, last message ko sa inyo. Become a dreamer. Mangarap ka kasi sa lahat ng libre sa mundo, sa lahat ng pwede mong i-acquire nang hindi ka magbabayad at hindi ka lilimitahan, pangarap na meron ka. Become a doer. Walang ibang unang tatayo dyan, haharap dyan, gagalaw dyan at magpupush sa'yo. Upfront, ikaw mismo. Ibang tao magsusuporta sa'yo pero unang-unang gagalaw ikaw kasi pangarap mo yan. Become a goal-getter. Sa lahat ng pangarap na meron ka, make sure na may na-achieve ka. Huwag mong sayangin yung effort mo, huwag mong sayangin yung oras mo, huwag mong sayangin yung pagkakataon kasi yung oras na meron ka, hindi mo na yan maibabalik. At the same time, yung mga pagkakataon na sana ginawa mo yung best mo, hindi mo na yun maibabalik. Kaya ngayon pa lang, gawin mo yung best mo, become a goal-getter, and magkita-kita tayo kapatid. Sana isa kayo sa mga magiging sharer naman, isa kayo sa mga magiging speaker kasi noon po, way back 4 years ago, ganyan po ako sa inyo. Nagwa-wow, nagko-comment ng congratulations, na I'm next, nagko-comment ng tama po yan. Yan lahat na comment nyo na yan, yan yung comment ko noon. And because of this opportunity, yung comment na yan ang nagdala sa akin ngayon at nagsasalita na ngayon. So hopefully, na-meet nyo yung future for today. 'Di ba? Sana nakapag-impart po ako sa inyo ng magandang mensahe, ng inspiration, ng realization, and thankful po ako sa oras na binigay ninyo na nakinig kayo sa akin and syempre sa lahat ng taong naandito. So again, back to you sa ating napakagandang host.